Kabs, kumusta na kayo? 10 housekeeping tips ang ibibigay natin ngayon para maglinis ng banyo, CR, washroom, toilets. Ito ang ibibigay natin sa mga housekeeping na gusto mag-apply dito sa Saudi Arabia. Okay, samahan niyo ako sa video ito. Pag-uusapan natin ang paano maglinis ng CR. Sa Pilipinas, ang kadalasan nilalagay sa signage, CR, toilets, washroom. Pero dito sa Saudi Arabia, ang common na ginagamit nila ay pangalang toilet. Toilet ang nakalagay doon signage sa entrance ng CR. Sa hospital na pinapasukan ko dito sa Saudi Arabia, ang ginagamit dito ay WC. Ang meaning ng WC ay water closet. Yun ang meaning ng WC na nakalagay doon sa dito sa hospital na pinagtatrabahoan ko. Ako nga pala si Kabos na Vlogger. Kung bago ka pa lang sa aking channel, inaanyayahan kita na mag-subscribe para ma-notify ka sa sunod ng mga video na aking gagawin. Maraming salamat. Kung gawin natin halimbawa ngayon sa paglilinis ng CR ay ang CR sa mall. Alam niyo naman pagka CR ng mall, medyo malaki yan, malawak, maraming cubicle at maraming urinal. Kaya ito yung ginawa kong halimbawa para malaman din natin ng mga kababayang gusto mag-apply ng housekeeping, may idea sila, at para hindi na sila mahirapan sa mga interview. Mayroon na silang may sasagot, mayroon silang idea kung paano linisin ang CR kung tatanungin man sila ng employer. Alam niyo mga kabs, sa CR ng mga mall ay may maraming cubicle yan. Minsan umaabot ng 5 hanggang 6 na cubicle. Bawat cubicle niyan ay mayroon siyang isang bowl. Sa gilid naman mga kabs, mayroon siyang minsan 4 na urinal hanggang 5 urinal. Yan ang malaking lilinisan pag ikay nagtatrabaho sa loob ng mall. Mayroong mga urinal na pinaplasan ng tubig. Mayroon ding mga urinal na hindi na ginagamitan ng tubig. Bago kayo maglinis mga kabs, gawin nyo muna itong 3 tips na ibibigay ko sa inyo. Ang pinaka-importante dito ay ang number 1. Unang tips na ibibigay ko sa inyo ay maglagay kayo ng cushion sign o cushion board bago kayo mag-umpisa maglinis. Ilagay nyo sa entrance ang mga customer na papasok o kung dito sa hospital man, ang mga pasyente na papasok sa CR habang naglilinis kayo, makikita nila yung signboard na kayo pala ay nasa loob, naglilinis kayo at hindi sila ma-aksidente at maiwasan natin ang aksidente. Kasi kung hindi kayo maglagay ng signboard sa entrance at biglaan silang papasok o kay mga bata, may tendency sila na madulas. So, sagutin mo yung mga pasyente o sa mall ka, sagutin mo yung mga customer kung sakasakaling magkaroon ng aksidente kasi hindi ka naglalagay ng signage doon sa entrance. So, wala silang nakita na ikaw pala ay naglilinis sa loob. So, bago ka mag-umpisa maglinis, maglagay ka muna ng signage doon sa entrance o cushion board. Pangalawa, mag-prepare ka ng mga panlinis na gamit tulad ng mga mop, Zonrox, chemical at iba pang mga panlilinis na ginagamit mo sa loob ng CR mo. Pangatlo, magsuot ka ng PPE. Ano yung PPE? Personal Protective Equipment. Yan tulad ng mga mask at saka gloves para ligtas ka sa mga sakit-sakit. Okay, halimbawa mag-umpisa ka na maglinis. Ang unang gagawin mo, basurahan mo muna yung loob ng CR. Pasukin mo yung cubicle, mga cubicle, nandun yung mga trash can, pasukin mo yun, at kunin mo yung mga basura. At pagkatapos mo kunin yung mga basura, ilagay mo sa isang trash bin na malaki, at itago mo muna sa inyong storage. Pangalawa, mag-umpisa mag-dusting sa ceiling. Pababa. Yan tinatawag na dusting top to bottom. Yun ang ceiling dusting. Pangatlo, punasan mo ang mga dingding ng 4 na sulok na CR. Yun ang tinatawag na CR walling o nag-walling ka. So gamitin mo yung gumamit ka ng applicator, kaya gumamit ka ng basahan, punasan mo yung 4 na sulok na dingding. At hindi lang yan, punasan mo rin yung mga cubicle, yung loob ng toilet, may naka-cubicle yan. Pati yung mga walling doon sa cubicle, pupunasan mo rin yun, isama mo rin sa pagpupunas. Pang-4, punasan ang mga handle sa loob ng cubicle. Ano yung mga handle? Yung mga, minsan sa mga loob ng cubicle, may mga hawakan dyan na mga stainless. Yan, punasan mo rin yan kasi kung sino-sino humahawak yan, gumamit ka ng basahan na may pang disinfectant, punasan mo rin yan, isama mo sa pagpupunas yun. Pang-5, kuskusin ang loob ng bowl at labas ng bowl. So, gumamit ka ngayon ng mga chemical, kung ano mang may chemical ka dyan na ginagamit mo, yun ang gagamitin mo, kuskusin mo, gumamit ka ng green pad o kaya ano man yung panguskus mo.
yun ang gagamitin mo. So, dito sa amin, pagkatapos namin kuskusin ang loob ng bowl at labas ng bowl, ang ginagamit namin is bidet. Yung bidet, i-sprayan sa paliguan yung bowl na yun para malinis na malinis talaga. Sa Pilipinas, kung sa mall ka nagtatrabaho, kung hindi gaano ginagamitan ng bidet yan, spray tubig kasi may mga customer na pumapasok, baka madulas kung ano pang mangyari. At ang kadalasang dyan, kuskusin ang loob ng bowl. Yung sa labas naman, ang ginagawa dyan, pinupunasan na may halong sabon at sunrox yung sa labas ng bowl. Yung pang-anim, kuskusin ang mga urinal. So di ba sa mga sa mga mall may mga urinal diyan, minsan nasa gilid 4, 5, 6. Yun ang kuskusin mo. Kuskusin mo yung buong urinal, kuskusin mo. Pagkatapos, punasan mo ng yung katawan niya. Yung sa loob na kinuskus mo, punasan mo lang ng tissue kasi ang tissue disposable, pagkatapos gamitin itapon na yan eh. Meron namang mga urinal na may flush. Kung pagkatapos mo kuskusin ang loob ng urinal, pwede mo na i-flush ng tubig yon. Pero yung labas ng urinal, kailangan mo talagang punasan yon para malinis yan. Pang-pito, linisan mo ang mga salamin. Gamit ang glass cleaner o kaya gamit ang fiber cloth, linisan mo yung salamin, punasan mo. Squeegee, yung ginagamit pang salamin talaga. Punasan mo muna yung salamin ng kaunting sabon. Pagkatapos nun, gamitan mo siya ng squeegee. Pang-walo, kuskusin mo ang mga lavatory sink. Ito yung gripo. Pinagtutbrasan ng mga customer. Yun ang tinatawag na lavatory sink. Yun ang kuskusin mo, gamitan mo ng green pad. Pagkatapos nun, anlawan mo siya ng tubig. Pang-siyam, imap mo ang sahig gamit ang sabon at sunrox para matanggal yung mga amoy-amoy, lalo na pagka nasa lalaki na mga CR, may amoy-amoy talaga yan. Yung hindi naman basang-basa, yung tama lang. Dito naman sa hospital na pinapasukan namin, ang ginagawa namin dito ay winawash down talaga namin. Una, gagamitan muna namin ng Precep. Yung Precep tablet, pang disinfectant yon, nagpapatanggal siya ng amoy. Lagyan muna namin ng Precep, pagkatapos sundan ng tubig. Pag nalusaw na yung Precep, gamitan na namin ng wiper. Pagkatapos i-wiper, susundan na namin ngayon ng mop para matuyo. Pang-sampo na tayo, ito na yung pinaka-last na at yung pinaka-finish na, pinaka-final na. Patuyuin mo ang sahig gamit ang mop. Okay, dito kayo nagtrabaho sa Saudi Arabia, okay, dito kayo naglilinis na, naka-apply na kayo dito, gamitan mo ng wiper. Pagkatapos nun, sundan mo siya ng mop. I-check mo yung CR mo kung okay na, at ibalik mo yung mga trash can at lalagyan mo ng plastic. Yun ang mga 10 tips natin sa housekeeping. Paano maglinis ng CR. Sana may pulot kayong mga idea about sa paglilinis ng CR. Sa 10 tips na yan. Okay, ulitin natin 10 tips sa paglilinis ng CR. Unang-una, basurahan ang mga trash can. Pangalawa, mag-umpisang maglinis sa ceiling pababa. Pangatlo, punasan ang mga dingding. Pang-apat, punasan ang mga handrail. Pang-lima, kuskusin ang loob ng bowl at labas ng bowl. Pang-anim, kuskusin ang mga urinal. Pang-pito, linisin ang salamin. Pang-walo, kuskusin ang mga lavatory sink. Pang-siyam, imap ang sahig gamit ang sunrox or sabon. Or i-wash down ang sahig gamit ang Precep kung dito ka nagtrabaho sa Saudi Arabia. Pang-sampo, patuyuin ang sahig gamit ang mop. Okay mga kabs, yan ang 10 tips sa paglilinis ng CR sa housekeeping. Hanggang sunod na mga video, magkita-kita tayo. Maraming salamat sa iyong panonood at suporta.